Hindi na makakagamit yan. Nilosit, Boss Mac, dyan, siya ngayon magyabang, siguradong may takal siya. From salad to kaladkad sa Hoyo, Alpi, Johnny Banana, Brian Pagigan, sino magbabayad ng in-order niya, idol? Parang hindi yata naman na ilabas yon. Magkaso ka, boss? Pwede naman. Kaya lang wala kasi kung wala akong time pa eh. Wala rin akong pera pambayad sa abogado. Marmira, sino natawa sa pagsubo niya, Grand Hotel Grand finally na pala. Bilib ako sa asawa ni Boss MG, ang tapang at palaban pa at sana magkaso na rin ang mga nabudol. Especially mga OFW. Pag kasi alam nyo magkakaso OFW, paano sila mabubuhay nun? Kasi yung pong sahod nila, mawawala. Pag umuwi sila, magkakaso sila, okay, maganda. Kaya lang, paano yung kabuhayan nila? Yun ang tanong kasi. Okay, hindi naman obvious ng baso, parang nainom lang ng juice eh. Okay, bisitahan naman tayo, house to house, alright. Bro Henry, si Boji nga sa live, pwede inom pa kaya? Si Kulao nga, kumakain ng Kulao habang nakalive. Tumisi nga eh. Chris Maninang, deserve niya yan kasi pangit siya. Oo nga po. Totoo ba kalbo na si Kulaong? Eto, meron ako ditong actually, hindi ko talaga alam. Ayan. So, eto, meron tayong litrato dito ni Kulaong. Ayan. Yung picture na yan, yung malapit na picture. Kasi kanina, di ba, may rehas. Ngayon, yung nagpicture, pumasok, saka ulit pinicturan. Nakadetect ang channel ni Decaliber, ni Kulaong. 2019 pa daw yan. Ay kung ano man po, di ba? Wala naman po tayong Wala naman tayong diyan. Ang importante nakakulong, di ba? Boss Mac, maba na sana yung Sokmed ni Kulaong para wala na siya maloko na OFW. Pwede. Mamumuti yan si Kulaong, kakapalo pag natakala na isang kabanyan. Ibang billboard ang lumabas, Kulaong. Oy, oo, sabi nga, di ba, lalabas yung kanyang billboard. Pero parang tingin ko ngayon to malusog si Kulaong dito Nung nahuli yan si Kulaong noong 2019, 2020, payat yun di ba? Tubol na tubol ang itsura. DJ Byron. Kuya Gary, nagmukhang kwek-kwek si Kulaong. Clyde Torres, shout out from Saudi. Yan, Juan Paulo, ayun, shout out Armed Forces of the Philippines. Chan, AI yan, boss. AI ba yan? Edited yata si Mac kasi yung original photo na may rehas, andyan din yung tali na black and red. Okay. Ano ba yon? Tinanggal yung rehas. Wag niyo palabasin, baka paglabas niyan, magyayabang na namang naging gobernador yan. Pwedeng ganun nga. Arvin J. Manalo, edited yata, Sir Mac. Okay, Kuya Mac, napanood niyo ba live ni Boss MG ngayon at sa YT niya, Goody George? Hindi po kasi di ba naka-live din ako kanina. Tanong sa medical mission bukas kung siya ang gumastos doon. Oo, yun na maganda. Maribel Gabelo. Medji Dorio, nang makalbo si Kulaong, hindi ko nakilala. Akala ko kung sino. Itlog nga ulo ni Kulaong, J8. Kalbo, sa Inodoro ba yung picture na yan? Mukhang matutulog na. Oo nga, mukha nga. Mikulski TV. Ayan, good evening po. Actually, hindi natin alam talaga kung yan Ito, puntahan na natin tong mga balita. Kaya May hiya pala si Kulaong, Ngayon ko lang nalaman. Kala ko walang hiya yan ere. Imbis na pagkain, arrest warrant ang inihain sa vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos habang siya ay nag-almusal sa isang hotel. Nagugat yan sa kasong unjust fixation na isinampa ng kapwa niya vlogger. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Patalingkod. Good mood pang nag-live sa social media ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Makalipas ang ilang minuto, pinutakti na siya ng basher sa live chat.
Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulong ka na, pastihan. Uy, talaga? Maya-maya, may nag-video call habang nag-aalmusal si Mangusin. Oh, bakit? Sino may, sino may sabi? Magpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Pero ilang saglit pa, tila na Hindi yung abogado mo magsasabi nun. 'Di ba? Meron bang abogado mo na magsasabi, uy, may warrant ka na? Siyempre, magsasabi nun yung abogado ng kabila. Korte. Judge. Gago, no? Hindi mo malaman kung saan niya nakukuha yung mga ganong logic that eh. mean? What does that mean? Delayed. What does that mean? No, 'di ba? What does that mean? 'Di ba? Siguro sinabi na abogado niya, hindi, wala ka pang ano, wala ka pang warrant of arrest. Para si Malupiton. Pagkasabi, hindi, wala. Warrant of arrest. Wala ka warrant of arrest. Gumanon. Natural yung abogado mo, papaniwalaan mo yun. Pero hindi mo alam kung yung abogado mo, niloloko ka. Diba? Hindi mo alam yun. Kung nagsasabi ba ng totoo, hindi yung abogado mo. nagkatotoo na nga ang sinabi ng tumawag kay Mangusin. Enjoy na sa kanyang salad ang vlogger nang biglang may mga lumapit. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Gulat eh, oh. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ito po. Mga operatiba na pala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lumapit kay Mangusin. Kayo ay aming ina-arresto sa bisa ng warrant o arrest na issue ng RTC Branch 294. Kanina, nakaposas ng prinesenta sa media si Mangusin na nahaharap sa kasong unjust vexation. Nakaharap ni Mangusin ang nagdemanda sa kanya na kapwa vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago. Mainit ang face-to-face ng dalawa. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Normal. Hindi makatingin si Kulaong, oh. Hindi makatingin. Di ba? Ayos. Totoong ang baho mo tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, pangit ka kasi. Maging si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan hindi rin nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob laban kay Mangusin. Ilang beses daw kasi naging paksa si Calinisan ng mga content ni Mangusin sa social media. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung panatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Anong kaso sa kanya? Ikinadismaya umano ni Mangusin ang tila kawalan ng katarungan dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang inabot. Iginiit din niya na walang matibay na basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Merong dahilan huyo kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Ang justification lang, pinahiya niyo ang buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung inaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan, deserve. Bago mo, hindi na sa'yo. Pinabulaanan naman ni Calinisan na pinepersonal niya si Mangusin. Inihahanda na ang ibang kaso laban sa vlogger gaya sa unauthorized use of police uniform, paggamit ng iba't ibang pangalan, passport at mga birth certificate. Dumulog din daw sa CIDG ang ilang OFW na planong kasuhan si Mangusin dahil sa pang-scam. Nagbabalita mula sa frontline. Gio. Di ba? Putya ka. Buti nga sa'yo. Oh, angas-angas ka pa kasi lintik eh. Alam mo, Kulaong, ito sasabihin ko ulit, kung ikaw nanahimik ka, pagkalaya mo noong 2023 nanahimik ka,
As in, nanahimik. Hindi ka gumawa ng FB ulit, ng YouTube. Nanahimik ka, talagang wala. Talagang wala kaming idea kung ano ginagawa mo. Wala ka sanang ganito ngayon. Kaya lang wala eh. Ginusto mo naman yun eh. Kunwari ka pa, gusto mo naman yan. Di ba gusto mo sumikat? Gusto mo magpapansin? Oh, di ba? Hindi naman hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na gusto mo talaga magpapansin. Di ba? Kaya talagang deserve mo yan, Kulaong. Nakita namin kung gaano ka mambaboy ng mga tao dito sa SOCMED. Ultimo mga PWD, nilalait mo, pinagsasalitaan mo ng kung ano-ano. Deserve ni Kulaong yan, Kuya JNB TV. Marmira, ngawa siya eh. Huwag kang umiyak, sabi ni MG. Oo nga. Ikaw ba naman, hindi ka ba ngangawa nun? Biruin mo, may humanitarian ka bukas. Biruin mo, may humanitarian yan bukas. Tapos nakakulong. Paano na humanitarian? Bukas kaya laya na yan. Malalaman po natin. Sabi, net 25 daw. Tignan natin, net 25 kung totoo ba yung binalita na nakapagpiyansa na daw. Tignan natin kung meron pong ganung balita talaga. Parang wala naman Eto, Leo Marcos. Nako, imbis na hainan siya ng masarap na pagkain, abay, arrest warrant ang kanyang nalasap nitong kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin. Gagi din to mga mga mainstream media, talagang inaasar pa si Kulaong eh. Uy, ingat kayo, baka murahin kayo ni Kulaong paglaya. Baka murahin kayo ni Kulaong, bahala kayo. Alias Francis Leo Marcos, naarestado po yan sa hotel dyan sa lungsod ng Pasay. Nag-ugat umanong reklamo matapos magsuot ito ng uniforme ng pulis kung saan hindi naman siya otorisado. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, pakilinaw nga, sino ba nag-file ng case against him? Ang PNP ba, ang NAPOLCOM o may isang individual? Alex, tungkol dyan sa kaso ni Norman Mangusing, may isasampang kaso. Ito naman si Kuya, wag mo namang asarin, nakakulong na nga eh. Norman Mangusing pa tawag mo. Wag niyo naman tawaging Mangusing. Mangusin lang, grabe na, nakakulong na nga. Inaasar nyo pa. Paglaya niya, pagmumurahin kayo. Billy Belonio, shave kaya yung wet packs ni Idol. Ready na madonat. Ayun. Thank you po sa pakulay. Hindi, dugyot yan eh. Kaso ang National Police Commission tungkol doon sa kaso niya sa pagsusuot ng hindi otorisadong uniforme ng pulis. Ganon din ang liderato ng PNP. Pero itong arrest warrant na isinilbi kay Mangusin ay nanggaling doon sa unjust vexation na 12 counts ng unjust vexation na isinampa ng isang individual, kilala ding vlogger, si MJ o tinatawag nilang si Mark Jason, na siyang nagsampa ng kaso kaya nailabas ang arrest warrant. Tama Alex, habang kumakain sa isang mamahaling hotel, si Mangusin, appetizer pa lamang ang naisisilbi sa kanya bago maisilbi ang main course ng menu na kanyang in-order ay sorpresa ang isinilbi na sa kanya ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation Group ay hindi yung main course kundi arrest warrant. Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng hukuman sa kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin
alias Francis Leo Marcos. Si Mangusin ay nakaharap sa criminal complaint na inihain ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil sa pagsusuot ng walang otorisasyon sa uniforme ng Philippine National Police o PNP. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vincent Calinisan na sino mang nagpapanggap at nagdilinlang at gumagamit ng simbolo ng otoridad ay papatawan ng kaukulang parusa sa ilalim ng batas. The CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 for unjust vexation of the Revised Penal Code. In relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inihayag ni Calinisan na na-inform na rin ng NAPOLCOM ang Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Foreign Affairs o DFA na si Mangusin ay gumagamit ng iba't ibang pangalan sa kanyang pasaporte at birth certificate. Si Mangusin ay kilala sa mga below the belt na banat sa iba't ibang personalidad sa kanyang blog at pagyayabang sa umano'y taglay nitong yaman. Alex, tiniyak pa ng National Police Commission o NAPOLCOM na asahan pa ang patong-patong na kaso na isasampa kay Norman Mangusin dahil inihahanda yung kasong fraud dahil doon sa kanyang mga iniskam na karamihan dito ay mga OFWs. Ganon din yung kaso doon sa pagsusuot ng hindi otorisado yung uniforme ng Philippine National Police. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, as we speak, si Mangusin ay nakalaya na dahil available naman to, di ba? Tama, Alex, 120,000 yung kabuuan ng piyansa niya dahil 12 counts ng unjust vexation. Kung titignan mo yung Hindi naman sinagot kung nakalaya Wala pa, hindi pa siguro. parusa doon sa unjust vexation, 10,000 ang piyansa sa bawat kaso. Kung makukonvict siya, 30 days lamang yung parusa at ang multa ay 200 pesos. Kaya ang sabi ni Commissioner Calinisan, dahil tinanong natin paano kung makakalaya yan, muli daw siyang ipapasok sa bilangguan dahil binubuo na yung kasong fraud na isasampa sa kanya ng mga naging biktima niya doon sa kanyang pang-scam sa mga OFWs. Ganon din, yung ginawa niya na pagsusuot ng uniforme na hindi autorisado dahil ito ay pinagbabawal ng batas, Alex. So, tama ba yung sinabi ni Calinisan na tapos na ang circus ni Mangusin? Tama ba yun? Tama, Alex, kasi humarap din yung kalaban nitong si Mangusin, si MG. pwede ko bang banggitin yung pangalan niya? Wag Pwede na, wag siguro si Makagago. Si MG, Makagago ang... ay, wag na. Nabanggit ko. MG Wala lang, naman siguro MG. nakikinig. Si MJ. Si Mark Jason. Si MJ. Si Mark Jason. Dahil proud naman siya. Si Mark Jason ay nagharap sila. At doon na nakita na marami palang niloko itong si Mangusin at magsasampa ng kaso yung mga na-scam ni Mangusin na karamihan ay OFWs. Dahil kung matatandaan mo, Alex, na mahagi ito ng bigas noong panahon ng pandemya, yun pala yung ipinambili daw ng bigas doon, na-scam niya sa mga OFWs. Ayun, sige. Antabayanan pa natin ano pa mga kasong isasampalaban sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Vic. Sumintak mata natin. Diyan po sa NAPOLCOM. Parang masarap kainuman to si Kuya, yung nakaitim. Parang masarap kainuman to. Talagang siya, hindi niya maintindihan kung ano ba, MG ba, MJ? Ano ba talaga, Mark Jason o Makagago? Kasi iniisip niya, syempre, balita yun. Syempre nga naman, may word na gago. Kaya parang siya, alumpihit siya. Ito yung yung sa Tagayan. Yung masarap kainuman. Yung laging sa kanya yung tagay. Naku, gagi talaga. Alam nyo, puro good vibes talaga yung mga balita kay Kulaong. Nakakatuwa Tapos na circus. Ibig sabihin, nakaantabay itong ito namang isa, yung nagtatanong,
Eto, naka-Amerikana, nakaantabay siya sa siguro baka sa FB page ni Attorney Ralph Calinisan. Alam niya, 'di ba? Pang-comedy yung balita, 'yun nga. 'Di ba? Parang ano alam niya kung ano yung mga laban ni Culaong. Kay Boss Ma, congratulations, and Boss MJ, question po, may possible kaya na mabuksan na ibang kaso niya, especially human trafficking? Opo. Tingin ko, oo, man yan. Kuya Manny Evangelista, makadaha, kinaantay kong sabihin niya si FLM na Culaong. Pucha, mas laugh trip yun. Mumurahin ni Culaong yan paglabas. Jericho Jap, pati mainstream media pinagtatawanan na si Culaong. Oo nga, oo. Di natin pwedeng i-play yan pag ano lang tayo. ABS-CBN ng ano yun eh. Okay. Tignan natin 24 oras kung ano, meron ba? Ito pala sa ano, GMA Integrated News. Tignan natin kung meron hiwalay ng balita kasi minsan late ang upload niyan eh. Wala. Parang wala eh. Kasi busy ang mga mainstream media sa ano eh, sa mga sa patungkol dito sa ano, sa kaso ni ano, kay Digong. Wala dito. Ito. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako Ano lang to eh, yung kaninang clip lang to kanina eh. Ilang beses na nating na-play yan eh. Ito. Vice Chair, on the arrest of Norman. Ito yung kanina, na-play na natin yan. Wala yung talagang ano, yung talagang balita lang na ano, yung mga detalye. News 5 na play na rin natin yung kanina eh. Okay. Hindi pa po. Sige, mamaya reaction na natin na. Yung nanghingi ka ng sopas pero ang na-serve ay posas. Kay MJS na si Culaong baka ilabas next Sunday. Totoo ba, J8? Totoo ba yan? Kala ko hindi totoo yan. Nix Canada, donut ka na naman yan sa loob. From Korea, hello po. Ate May, wag po kayo mag-spam kasi may nananako dyan. They're just around the corner. Opo, wag kayo mag-spam. Sisikapin ko pong mabasa yung mga comment nyo kasi mabilis talaga yung comment nyo ngayon. Dami yung comment ngayon eh. Momo Teams, ayan, hello po. Lap trip yan. Oo nga eh. Makada, kinaantay kong sabihan niya si FLM na Culaong. Ako, alam niyo kung ano yung iniisip ko kanina. Baka tadyakan si Attorney Ralph Calinisan ni Culaong. Ang sama ng tingin. Sabi nga na asawa ko, ba't ganun si Culaong? Parang manununtok. Parang masama tingin kay Attorney Ralph Calinisan. Sasabihin niyan paglabas, dapat magpasalamat mga Marcos sa kanya dahil kung hindi sa kanya, baka yung flood control yung pinag-uusapan. Niligtas daw niya ang pangalan ng mga Marcos sa flood control. Nek-nek niya. Kuya Henry, masid-masid lang, siklistang Malolen. Taga Malolos to. Sa Inidoro na naman matutulog yan. Oli Alvaro, congratulations sa ating lahat. Opo, salamat. Akimi Siko Gaming. Boss Mac, ipakamusta natin si Tropang Sputnik, ipa-Anli Donut na si Culaong. Sakit nun. Sabi ng asawa ko, may baltek daw talaga si Culaong. Paano na yung bubong ng school? Sino magbabayad sa bulldozer? Wala na po yun, Romnick Garcia. Ano lang naman yun eh. Usapan lang. Christine Shepherd, ayun, sana happy yung 5 mommies, congrats sa kanila. Po, kanina katawagan ko si Kuya Nasukir, tumawag sa akin. Pinaalam lang po na masayang-masaya po yung 5 mommies, original 5 mommies at yung iba pang mga mommies na taga-Amerika, yung mga naging kaibigan ni Kuya Nasukir dahil kay Culaong. Masayang-masaya daw po ang 5 mommies.
Okay, abangan na natin paglaya nun. For sure magwawala yun. Oo nga. At syempre, alam niyo po yan, mapaghiganti po yan taong yan. Edison Sorosoro, Boss Mac, baka makagamit pa yan ng cellphone. Malabo na po yan. Ryan Ecabande, kailan kaya ma-ban Sokmed ni Kulaong? Hintay-hintay lang po tayo. Duling kasi si Kulaong kaya nakatingin kay kalinisan. Ay, naku. Ito yung sabi ni Jay sa akin kanina. Grabe tutok ni Kulaong, parang gustong manuntok. Di ba? Ito, pinasa pa to eh. Background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Kung isang vlogger na justice tawag nila ako Ayan, ng MG. Hindi ko yan masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung buong taong ito ay parang gusto daw manuntok eh. Ni Kulaong eh. Biruin mo nga naman, ang ano lang, ang multa 200. Hindi talaga nakakatawa. Ang multa pala ng unjust vexation, 200 lang. Tapos ang kulong, 30 days. Tapos grabe yung kahihiyan na tinanggap niya. Mas gugustuhin pa tsak niyang makulong ng 30 days eh. At magmulta ng 200 eh. Sa every count. So 12 counts o 200. 2,400 pesos lang yun. Tapos papakulong siya na isang buwan. Mas gugustuhin pa siguro niya yun eh. Kaysa yung ginawa sa kanya kanina. Sabi nga niya, para ako nakapatay eh. Tangina. Gago ka kasi Kulaong eh. O sino-sino ang hinahamon mo eh. Di, naano ka tuloy. Ay, nako. Asan ba yan? Nandito yata yun eh. Tignan nga na. Wala dito. Sa yata yun. Dun sa isa. Eto yun, nahuli na si Kulaong eh. Puntahan natin, tignan natin, play natin. Nakakatuwa din dun eh. Yung part na yun eh. Kasi tutok na tutok si Kulaong eh. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.